Pakinggan pa po natin itong ibang sinabi ni Sastro Gando Sasot patungkol sa pagkawala ng kanyang Facebook account. Nabanggit niya dito na ayaw na niyang tawaging president si BBM, no? Pagkatapos niyang ikampanya at tulungang manalo, ito po ngayon yung sinasabi niya, no? So pakinggan na po natin, ito at ating pong pag-usapan mamaya. They removed my entire account with no explanation. With no explanation. Tanungin ninyo ang sarili niyo kung bakit. Ba't hindi ito nangyari nung panahon na si Lenny ang tinitira ko? Bakit ito nangyari nung panahon ni Bongbong Marcos Jr.? Wala na, hindi na kita tatawagin presidente. You're not a president. Diba? Ngayon lang to nangyari. So, tingnan ninyo ang nangyayari sa Pilipinas ngayon kung ano ang ginagawa. Diba? There is something big going to happen in 2024 at it is related to what I am actually warning you against in my Facebook. Well, I'm safe here. Ang inaano ko lang is yung mga tao sa Pilipinas. Are you safe there? They removed my entire Facebook. Yan ang masasabi ko na lang, no? Good luck. Good luck sa mga tao sa Pilipinas. There's something big going to happen this 2024. That's why they are removing, sinuspend, tinanggal yung isang page ni Maharlika. My entire Facebook account just was removed. Ibig sabihin po niya ng entire, including my Messenger. I cannot receive any messages. I cannot message anyone. So, tingnan ninyo kung ano yung mga ginagawa ko. Okay? What exactly, remember what I wrote in my Facebook? Ano yung mga anomalya na na-expose ko at mga kamalian sa gobyerno ang na-expose ko? Diba? At ba't gusto nila akong patahimikin? That's all there is to it. Diba? There's something big going to happen this 2024. And it might be related sa mga bagay na winawarn ko kayo for a very long time. And that's why you have to be very vigilant this 2024. Okay? This is not normal. Itong ginagawa nila. So, mamili kayo kung sino yan. Is it the Philippine government? Is it the US government? Or is it both? Diba? So, sa mga nagtatanong, Facebook suspended my account and for 180 days and it's in danger of permanently being removed. Okay? See, Facebook suspended my account for 180 days and there is a danger that my entire Facebook will be entirely removed. Ibig sabihin, my Facebook, my page, and my access to Messenger. And ask yourself why they did this to me. I don't have any violations. They just removed it. Wala akong recently post flag for violations. I have no live flag for violations. They just remove it. And then they just put a blank notice. Parang sabi lang na violation of terms of service. So, actually, meron siyang sinabi na that infringes or violates someone else's rights or otherwise infringes the law. But wala silang inilagay. So, una sa lahat, no, paulit-ulit siya na sinasabi niya, ito po yung pagkakaalala ko, paulit-ulit siya sa sinasabi niya na wala daw siyang violation at walang explanation ng Facebook. And then later on, at the latter part ng video na pinakinig ko sa inyo, mga highlights lang po yun, mga putol, no. Kinuha ko lang yung mga highlights kasi masyadong mahaba yung video niya, 14 minutes mahigit, no. So, paulit-ulit yung sinasabi na wala daw siyang violation at tila sinasabi niya na walang explanation ng Facebook. Pero, later on, sinabi niya yung message ng Facebook na meron siyang violation sa terms ng paggamit ng Facebook. And then, may kinalaman sa infringement, no? So, malamang sa malamang, copyright ito. Malamang sa malamang, nag-upload si Sas ng mga videos na hindi kanya or hindi siya ang nag-film, no? At in-upload niya sa platform niya, kaya may infringement na nangyari. So, nakakatawa lang na sinasabi niya na wala daw siyang violation, pero siya rin ang nagsabi na may sinasabi ang Facebook about infringement. At may sinasabi ang Facebook about violation ng terms of use, no?
naniniwala ako na nagpadala ng notification ang Facebook patungkol sa infringement or copyright sa mga naunang video siguro na in-upload ni SAS. Siguro in-ignore lang niya or hindi niya napansin hanggang sa naulit yung violation, kaya ayan po, no? Nakakatawa lang na paulit-ulit niyang sinasabi wala daw siyang violation, then later on sinabi niya na may sinabi daw ang Facebook about violation sa terms of use at violation na may kinalaman sa infringement, no? Siya rin na nagsabi noon sa video. So, hindi totoo na wala siyang violation at hindi totoo na walang sinasabi ang Facebook patungkol sa suspension ng kanyang account. Ngayon, nakakatawa lang din dahil si BBM ay ayaw na niyang tawaging presidente. Yun po yung pagkakarinig ko, no? Siguro kung isang hindi supporter ni BBM, marinig mo yung mga ganong kataga, maiintindihan mo pa eh. Pero galing dito sa taong ito na siyang tumulong kay BBM sa kampanya para siguro manalo si BBM, tapos siya nagkakaganyan. Tapos meron pa siyang mga narrative at mga kinukudan na bakit nangyari ito. Ito po yung pagkakaalala ko, no? Correct me if I'm wrong na lang. Bakit tila nangyari daw ito sa panahon ni BBM? Ayaw na nga niyang tawaging presidente, no? Naalala ko, sabi niya nung si Attorney Lenny ang kanyang binabatikos ay hindi naman ito nangyayari. Pero ngayon sa panahon ni BBM nangyari. Nakakatawa lang talaga, no? Marami na po, no? Panahon pa ni PRRD, may mga nasususpend, mayroong mga nate-terminate na mga account, hindi lang talaga kilala, no? Kapag may violation talaga at may ginawa kang mali, hindi mo sinunod ang patakaran ng platform, natural, eventually, matatanggalan ka ng platform, masususpend or madidelete ang iyong page or yung minamanage mong platform, ano? Walang kinalaman ng gobyerno dito, mapa US or Philippine government man yan. Hindi sa pinagtatanggol ko si BBM dito, no? Pero parang mali naman na questionin kung bakit ngayon lang sa administrasyon ni BBM nangyayari ito. Obviously, SAS, meron kang violation, no? May violation ka, ikaw na rin mismo nagsabi, sinabi mo sa video, na meron kang violation na may kinalaman sa infringement, no? So, huwag ka nang kumuda na tila gusto mong palabasin na ikaw ay biktima at pinatatahimik ang platform mo, no? Hindi totoo yun, SAS. Huwag mong kumbinsihin ang sarili mo sa mga bagay-bagay na malayo sa katotohanan. Yun naman ay opinion ko lang, no? So, kasi kung sinasabi niya na hindi ito nangyayari nung nakaraang administrasyon at ngayon ay nangyayari, surprise siya, no? Nangyayari ito ngayon, ipaalala natin kay SAS na yung Rappler at si Maria Ressa ay sandamakmak na kaso ang isinumpa sa kanila. Sila ay mga kritiko ng nakaraang administrasyon. At ang pinakamalaking network sa buong Pilipinas, ABS-CBN, ay hindi pinayagang makapag-renew ng prangkisa. So, para sa akin opinion ko, isang malaking hakbang yon para patahimikan ang mga kritiko, no? So, wag mong sabihin, SAS, na tila ngayon lang nangyayari to. Hindi totoo yan. Isang malaking kasinungalingan yan. Maraming platform ang na-suspend, na-delete, na-terminate, no? SAS, alam mo totoo may mga violation ka at binanggit mo yan sa mismong video kung saan sinishare mo ang pagkaka-terminate or suspension ng iyong Facebook page. So, wag mo sabihin wala kasi may binanggit ka infringement, no? So, yun lamang mga kababayan, mga kakamping. Ano po ang masasabi nyo sa mga kinuda ni Sasot, no? Naniniwala pa ba kayo sa kanya, sa mga pinagsasabi niya? At ako, para sa akin, walang ibang dapat sisihin dito, kundi ikaw, dahil ikaw nagmamanage ang platform mo, no? Hindi yan tatanggalin ng Facebook kung wala silang nakitang violation. As simple as that, no? So, yun lamang mga kakamping, mga kababayan. Comment down below kung anong opinion nyo. Huwag nyo kalimutang i-like ang video and I'll see you again on my next video. Salamat po.